Bigla na lang napaluha ang lalaki nang makita ang pulubing nanlilimos at pinagtatabuyan dahil lang baho ng mga to. Pero bakit nga kaya? Palimos po. Pambili lang po namin ng tinapay. Kanina pa po kami hindi kumakain eh. Napapatakip na lamang ng ilong ang mga napapadaan sa harap ng simbahan dahil sa hindi kaaya-ayang amoy ng 9 na taong kambal na namamalimos sa daan. Kaawa-awa sila kung titignan, ngunit hindi lahat ay handang tumulong o may magagawa upang matulungan sila. Naluha na nga lamang si Ada habang hawak ang kumakalam niyang tiyan. Habang pinapanood naman ni Eros ang kanyang kaawa-awang kapatid, napatingin siya sa isang maliit na tindahang malapit sa kanila. Dahan-dahang naglakad si Eros patungo sa tindahan, sabay hablot ng isang biskwit dahilan upang mapasigaw ang nagtitinda. Takbo, Ada! Sigaw ni Eros sa kanyang kakambal sabay hawak sa palapulsuhan nito upang hindi ito mawala sa pagtakbo. Ilang sandali pa, ang dalawang bata na buwis buhay na tumatakbo para lamang sa isang biskwit ay bumagsak sa kalsada matapos mabangga ang isang matangkad na lalaking mukhang kagagaling lamang sa loob ng simbahan. Sorry po! Sigaw ni Eros sa kaagad silang bumangon ng kanyang kapatid upang tumakbo. Napaawang ang bibig ni Aidan matapos ang kakaibang nararamdaman niya matapos makabangga ang dalawang batang pulubi. Hindi na nga siya nagpaligoy-ligoy pa at agad siyang bumaling sa kanyang driver. Neil, habulin natin yung dalawang bata. Tarantang sabi ni Aidan sa kaagad na sumakay sa kanyang kotse. Hindi naman naging mahirap ang paghabol sa kambal dahil sa liit ng kanilang bias. Hinarang nila ang daraanan ng mga kambal dahilan upang mapaupo na nga lamang sila sa lupa at umiyak. Sorry po, hindi ko na po uulitin. Umiiyak na sad ni Eros habang hawak ang kamay ng kanyang kapatid na umiiyak din. Sinenyasan ni Aidan na tumigil ang ginang na galit matapos itong dumating sa kanilang kinaroroonan. Lumuhod si Aidan sa lupa. Walang alinlangan na hinawi ang mahabang buhok ni Eros. Pati na rin si Ada. Matapos niyang tignan ng ilang segundo ang mga bata, bigla na nga lamang naluha si Aidan. Sir, nag-aalala lang sabi ni Neil. Ano pang hinihintay mo dyan? Tulungan mo sila. Pakakainin natin sila sa malapit na restaurant. Agad na saad ni Aidan sa kinabutan ng 1,000 ang ginang na may-ari din ng tindahan. Nagpasalamat pa nga ito at tuwang-tuwa na umalis. Takot na takot ang magkapatid habang nakasakay sa kotse ni Aidan. Teka, saan niyo po kami dadalhin? Matapang na tanong ni Eros. Napangiti lamang si Aidan. Tulad ng sabi ko, kakain tayo. Mukhang gutom na gutom kayo eh. Kaya mo nagawa yun. Hindi nyo kailangan matakot. Ihahatid ko kayo sa bahay nyo pagkatapos nyong kumain. Nagkatinginan ng magkapatid at parehong napangiti. Dumating sila sa isang restaurant at agad na umorder si Aidan ng maraming pagkain para sa kambal. Sige na, kumain na kayo. Dahan-dahan lang at baka mabulunan kayo. Marahang sabi ni Aidan. Nagsimula na ngang kumain ng kambal. Alanganin pa nga sila nung una. Ngunit nung matikman nila ang pagkain, ay dire-diretso nilang kinain ng mga pagkaing nasa hapag hanggang sa maubos ang mga ito. Nahihiya naman silang napainom ng tubig. Anong pangalan nyo? Tanong ni Aidan sa kanila. Eros po, siya naman po si Ada. Sagot ni Eros. Hindi mawari ng magkapatid kung bakit puno ng pangungulila ang mga tingin sa kanila ng lalaking hindi pa nga nila nakikilala. Salamat po sa pagkain at sa pagtulong po sa amin kanina. Sad naman ni Ada. Walang anuman, basta wag nyo nang uulitin. Nasaan ba ang mga magulang nyo?
Tanong ni Aidan. Nagkatinginan ng magkakambal sa kamalungkot na napayuko. Si Mommy po nasa bahay. Yung daddy naman po namin hindi na po namin alam kung saan eh. Si Nanay po nagtatrabaho raw po sa ibang bansa. Kumunot ang noo ni Aidan matapos marinig ang sinabi ni Eros. Kung ganun, bakit kayo nandito? Nasa kalsada at namamalimos. Hindi naman nakasagot ang magkakambal at napatingin lamang sa isa't isa. May gusto pa ba kayong kainin? Gusto niyo bang mag-uwi para sa bahay niyo? Pag-iiba ni Aidan ng topic. Hindi na po, nakakahiya naman po eh. Sad naman ni Eros ngunit ngumiti na nga lamang si Aidan at kusa ng umorder ng pang-take out nila. Habang nasa daan papunta sa tinitirhan ng mga bata, ramdam ni Aidan ang bilis ng pagtibok ng kanyang puso. 6 na taon na nang sabay na mawala sa kanya ang kanyang asawa at kambal na anak. May nangyaring isang malaking pagsabog sa ospital na siyang kumitil sa buhay ng maraming pasyente at nurse nung araw na yun. Ngunit naniniwala si Aidan na buhay pa ang kanyang asawa at mga anak. Sa loob ng 6 na taon, walang tigil sa paghahanap si Aidan para sa kanyang nawawalang mag-iina. Kahit na nagmumukha na nga siyang isang baliw sa paningin ng kanyang pamilya. Samantala, nang makita ni Aidan ang magkakambal kanina, nakaramdam siya ng lukso ng dugo. Hindi niya nasaksihan ang paglaki ng kanyang mga anak. Ngunit, nang tignan niya ang mga mukha ng kambal kanina, naluha na nga lamang si Aidan nang makitang kamukhang kamukha ng kanyang asawa, ang mga bata. Nakarating sila sa harap ng isang munting barong-barong sa bahay. Dikit-dikit din ang mga bahay sa isa't isa, kaya naman alinlangan pa ang driver ni Aidan na papasukin siya sa loob ng eskinita. Napayuko pa ang 2 lalaki dahil sa liit ng bahay. Sa loob nito ay bumungad sa kanila ang ingay ng mga nagsusugal na babae at lalaki. At kasama na nga dito ang ina ng mga bata na kamukhang-kamukha nga rin ng asawa ni Aidan na si Sofia. Sofia? Emosyonal na saad ni Aidan. Maging ang driver niyang si Neil ay nagulat nang makitang babaeng kamukhang-kamukha ng dati niyang amo. Ang dating asawa ni Aidan. Anong Sofia ka dyan? Nakahitiit ka ba ng kung ano ha? Anong pangalan ko? Singhal ni Ann sa kamarahas na bumaling sa kanyang mga kalaro sa tong-its. Nangdadaya ka ba? Matapang na tanong pa nga ni Ann sa kanyang katabi. Anong nandadaya? Talo ka lang kung ano-anong ginagawa mong palusot, akin na yan. Asar ng kanyang kalaro sa kakinuha ang natitirang 50 pesos ni Ann sa mesa. Lintik naman umalis na nga kayong lahat dito, alis na. Inis na sabi ni Ann at agad namang nagsialisa ng mga kalaro niya. Nang sila na lamang ang naiiwan sa loob ng munting bahay, bigla na nga lamang inilahad ni Ann ang kamay niya sa harap ng kambal. Samantala hindi naman makapaniwalang napatras si Aidan matapos masaksihan ang pagkakaiba nila Ann at Sofia na lubusan niyang minahal noon. Si Sofia ay malambing, mahinhin, maintindihin at maingat sa bawat salitang binibitawan niya sa ibang tao. Pero si Ann, para siyang maskulado, parang Amazona kung makakilos. Nagulat na nga lamang siya nang biglang saad sa kanya ni Ann. Ano bang pakay mo dito sa bahay namin? Hindi mo ba talaga ako kakilala o nagpapanggap ka lang? Tanong ni Aidan. Kung kilala kita, kanina pa kita sana kinausap. Katwira naman ni Ann. Nasaan ang asawa mo? Kumunot ang noo ni Ann dahil sa tanong ng lalaki. Bakit mo naman kailangan malaman? Saka, bakit ka nagtatanong ng tungkol sa buhay ko? Close ba tayo? Napayuko na lamang si Aidan. Sigurado akong ikaw si Sofia. Hindi maaaring coincidence lamang ang lahat ng pagkakahawig nyo. Marahang hinawakan ni Neil ang balikat ng kanyang amo. Nang lingunin siya ni Aidan, umiling si Neil na parang sinasabi nito na wala ng pag-asa pa.
Napakuyom na nga lamang si Aidan sa kanyang kamao. Never mind. Hindi kagaya mong asawa ko. Sige, kunin ko na lang mga bata. Sa halagang 2 milyon. Mariing sabi ni Aidan sa kahinawakan ng kamay ng kambal na nasa harapan nila. Habang naglalakad sila paalis, panay naman ang pag-iyak ng magkapatid. Hindi po namin pwedeng iwan si Mommy. Umiiyak na sabi ni Eros. At bakit hindi? Nakita niyo namang baka pinagdidiskitahan lang kayo nun, di ba? May sakit po kasi si Mommy, may hika po siya eh. Hindi po siya pwedeng maiwan po mag-isa. Natigil naman si Aidan sa paglalakad dahil sa kanyang narinig. Dahil ang asawa niya, si Sofia ay may hika rin. Dahil sa kanyang bagong nalaman, mas lumapit lamang si Aidan sa konklusyong si Anne ay si Sofia. Iisang tao lamang si Anne at Sofia. Walang duda. Walang nagawa si Aidan kundi ang balikan si Anne at parasahan itong isama sa kanila. Kahit sa pilitan itong hinila ni Inil, nanonood lamang ang mga kapitbahay at mukhang walang pakialam. O ayan, andyan na ang sundo mo dahil sa mga ginagawa mo. Asar pa ng isang kapitbahay. Nang makalabas sila sa magulong eskinita at matagumpay nilang naipasok si Anne sa loob ng kotse, patuloy pa rin itong nagwawala at nagpupumiglas. Aray, lumayo ka sa akin! Sigaw ni Aidan nang bigla siyang kagatin ni Anne sa braso. Napabuntong hininga na nga lamang si Neil dahil mukhang wala na nga siyang ibang choice kundi patahimikin ang malahalimaw na babae nilang kasama. Pinatukan niya si Anne sa batok nito at sakto at ilang sandali lamang bumagsak na nga si Anne at tuluyang nakatulog. Salamat Neil. Akala ko mamamatay na ako eh. Hinihingal na sabi nga ni Aidan sa kamarahang itinulak palayo si Anne. Nang makarating sila sa kanilang mansyon, nanlaki naman ang mga mata ng ina ni Aidan na si Rose matapos makita ang walang malay na si Anne na karga-karga ni Neil. Diyos ko, Sofia anak! Naluluha nga nitong sabi sa kahinawakan ng pisngi nang walang malay na si Anne. Ma, wag niyo munang taasan ang expectations niyo. Alanganing paliwanag ni Aidan. Ha? Anong ibig mong sabihin anak? Si Sofia to, hindi ba? Diyos ko, sila ba ang mga apo ko? Naluluhang sadaman ni Rose sa kanagmamadaling niyakap sina Eros at Ada. Agad namang inakyat ni Aidan si Anne sa isang bakanteng kwarto sa kanilang mansyon. Dali-dali nilang inupo ang dalaga sa isang matibay na upuan saka tinalian ang katawan nito. Aidan, ano ba itong ginagawa mo? Bakit mo tinatalian si Sofia? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Tumigil ka nga sa ginagawa mo? Kusang lumapit si Rose kay Anne upang sana ay alisin ang pagkakatali sa kanya. Ngunit agad naman siyang pinigilan ni Aidan. Magtiwala ka sa akin ma, para ito sa kaligtasan nating lahat dito sa mansyon. Seryosong saad ni Aidan. Ano? Nalilitong tanong naman ni Rose. Ilang sandali pa dumilat nga si Anne at agad na napalinga sa paligid. Tahimik na pinanood lamang nila si Anne. Ngunit wala pang 1 minuto simula nang magising ito ay nagsimula na nga itong magwala na parang isang mabangis na hayop. Ay Diyos ko! Gulat na sabi ni Rose habang tinitignan si Anne sa buong ginagawa nga nito. Nagpupumiglas ng buong lakas at tila handang sakta ng kung sino mang lalapit sa kanya. Buti na nga lamang talaga at nakabusal ang bibig nito at hindi nila naririnig ang masasamang salita na sinasabi nito. Anak, sinapian ba si Sofia? Tell me, at tatawagan ko agad si Father Roman. Tarantang sabi naman ni Rose sa kapilit na inalug-alug ang kanyang anak. Hindi ko rin alam ma. May sakit ba siya? Hindi naman nakasagot si Aidan at mukhang stress na nga rin ito, kaya hindi na nga lamang nakasagot. Ma'am, tumawag na lang po kaya tayo ng psychiatrist. Sagot nga ni Neil at mas lalo namang nagwala si Anne. Hinayaan na nga lamang nila si Anne na magwala hanggang sa kumalma ito. Handa ka na bang makipag-usap sa akin? Dahil hindi kita pakakawalan dyan hanggat nagwawala ka. Saad ni Aidan.
Labag man sa loob ni Ann, tumango na nga lamang siya. Lumapit sa Aidan upang alisin ang busal sa bibig ni Ann. Ano ba kasi talagang kailangan mo sa akin? At bakit ba Sofia kayo ng Sofia? Hindi nga ako si Sofia. Inis na sabi naman ni Ann. Si Sofia, she's my missing wife. At nagsilang din siya ng kambal na anak. Gusto ko lamang mag-conduct ng DNA test para matapos ng lahat ng haka-haka kong to. Pangako, kung hindi ikaw ang asawa ko, ibabalik kita sa kung saan kita kinuha. At bibigyan kita ng pera para sa gulong na gawa ko. Pero ang mga bata, hindi ko na sila ibabalik sa'yo. Basta't iba ang 2 milyon na pinangako mo para sa kanila. Saad naman ni Ann na muntikan na ngang maging dahilan ng pagkatake ng puso ni Rose. Pero hindi nila alam, ginagawa lang naman yun ni Ann para nga ma-secure ang future ng kambal. Oo na, bibigyan din kita ng special treatment sa ospital ng kaibigan ko para mapagamot mo ang sarili mo. Dahil may hika ka ngayon, ayon sa mga bata. Lahat ng yun libre, para lamang hindi na mag-alala pa ang mga inosenteng bata na sa isang katulad mo. Napabuntong hininga na nga lamang si Ann at mukhang walang pakialam sa sinabi ni Aidan. Sige, deal. Dito ba ako titira habang naghihintay ng resulta? Kasi pinahiya mo na ako sa mga kapitbahay namin eh. Siguradong pagpipiestahan nila ako kapag umuwi ako doon mamaya. Alanganing nagkatinginan sina Rose at Aidan sa isa't isa. Oo, pero may mga batas kami na kailangan mong sundin. Maring sabi nga ni Aidan. Kasama na doon ang hindi pananakit sa mga taong nakatira dito, lalo na sa mga anak mo. Tumango lamang si Ann. Okay, basta may makakain at matutulungan ako. Sagot nga niya. Pinakawalan na nga nila si Ann kahit na alanganin pa nga sila dahil baka bigla na nga lamang sila nitong sugurin. Sa sobrang takot nila, pinagbawalan nila si Ann na magtungo sa kusina at sa kwarto ng ibang tao maliban sa kwartong tinutulugan niya. Hindi doon nagtatapos ang mga rules na ginawa nila ngunit wala namang naging angal si Ann dahil tulad ng sabi nito, mahalaga lamang sa kanya ang kanyang tutulugan, kakainan at ang pangako ni Aidan na pera. Alam niyo kung ako ang talaga ang asawa ni Aidan. Hindi naman masama no? At least magiging importanteng tao ako dito sa mansyon. Diba, mother-in-law? Pili ang tanong pa nga ni Ann. Napahinga ng malalim si Rose, sakay binaba ang mga papeles na kanyang binabasa. Napapunas na nga lamang siya ng kanyang salamin habang panay ang buntong hininga. Kung mangyayari man, baka isang buwan akong magkaka-appointment sa psychiatrist ko para lamang matanggap na ikaw talaga at si Sofia ay iisa. Sagot naman ni Rose na siyang dahilan ng pagtawa ni Ann. Bigla namang pumasok si Ann sa library at naabutan niya si Rose na nagbabasa ng mga papeles. Hindi naman magawang paalisin ni Donya si Ann dahil wala naman sa rules na bawal itong pumasok sa library. Mahal na mahal niyo po talaga ang Sofia na yun, no? Kita ko rin pong puno-puno ng pictures niya yung kwarto niyo. Hindi po ako pumapasok doon na. Nakikita ko lang talaga ang mga picture niya sa tuwing napapadaan ako at bukas sa mga kwarto niyo. Sad nga ni Ann. Napahinga ng malalim si Rose at agad na bumalot ang lungkot sa kanyang mga mata. You know what? Sofia was an angel sent for us. Siya ang muling nagbigay buhay sa pamilya namin noong mga panahong muntikan na naming isuko ang lahat. Lalo na ang anak ko na si Aidan. Pagkatapos mawala ang daddy niya at bumagsak ang sales ng mga kumpanya namin 10 years ago, si Sofia ang nagpanatiling matatag kay Aidan. Hindi niya iniwan ang anak ko kahit na maaari kaming maghirap noong mga panahong yun. Napatango nga si Ann sa kwento ni Rose. Ibang-iba nga siya sa akin. Siguro lumaki siyang mayaman kaya hindi siya natatakot na maging mahirap. Kasi hindi niya pa naranasan. Hindi kagaya ko. Kaya ganito ko katuso. Katwiran pa nga ni Ann. Alam mo Ann, magpaluto ka na lang ng mga pagkain sa tulong, busy ako at hindi ako makapag-focus dahil ang dami mong tanong sa akin. Sad pa nga ni Rose
saka bumaling sa kanyang mga binabasang papel. Lumabas na lamang si Anne nang may pilyang mga ngiti. Nang makababa si Anne at makarating sa entrance ng mansyon, nakita niya mula sa hindi kalayuan ang kanyang mga anak na masayang naglalaro sa garden kasama ang mga katulong. Sa gazebo naman ay payapang umiinom ng kape si Aidan habang pinapanood din ang kambal. Ibang-iba na ang itsura ni na Eros at Ada ngayon dahil malinis na sila at presentableng tingnan. Aakalain mo nga ang lumaki sila dito sa mansyon. 1 linggo na rin silang nakatira dito sa mansyon. At sa katunayan, nababagot na si Anne dahil tila lahat ng tao ay umiiwas sa kanya. Gayunpaman, mas gugustuhin niya rito sa mansyon dahil libre ang lahat at wala siyang kailangang gastusin kahit na piso. Maya-maya pa, nakita ni Anne ang isang gwardiya na papalapit kay Aidan. May inabot itong 2 sobre at agad namang napatayo si Aidan matapos matanggap ito. Maging si Anne ay siguradong iyon na ang resulta ng DNA test. Agad na napatakbo si Aidan. Inalalayan naman ng mga katulong ang kambal, kaya naman agad na sumunod si Anne patungo sa library kung nasan si Rose. Doon, nagtipon-tipon sila upang sabay-sabay na alamin ang resulta. 2 DNA result ang hawak ko ngayon. Itong isa para malaman natin kung sina Eros at Ada ay ang mga nawawala ko na mga anak. Pangalawa, ang resulta na magsasabi sa atin kung iisang tao nga ba talaga sina Anne at Sofia. Unang kinuha ni Aidan ang resulta ng paternity test niya, pati ang kambal. Maingat niya itong binuksan at agad namang lumapit si Rose sa kanyang anak upang makibasa rin. Oh my God! Singhal ni Rose sa kaagad na napayakap kina Eros at Ada. Kayo nga ang mga apo ko! Masayang saad niya. Naluluhaman ay huminga ng malalim si Aidan upang buksan ang susunod na sobre. Napatitig pa nga siya kay Anne, ngunit tumiwas lamang ito ng tingin. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre, saka binasa ang resulta. Ngunit lumipas ang 1 minuto at tulala lamang silang lahat sa papel. Ano bang resulta? Ang tagal niyang magbasa. Naiinip na ako. Sad nga ni Anne. Napalunok ng laway si Aidan, saka napatingin kay Anne. Neil, pakitawagan ng psychiatrist ko. Ngayon din. Utos nga ni Rose na hindi na nga makahinga pa ng maayos ngayon. Ano ba kasing resulta? Patingin nga. Hindi na nga nakatiis pa si Anne. Saka hinablot ang papel na hawak ni Aidan. Ilang segundo rin siyang natulala sa papel matapos mabasa ang resulta. Dahil nakasaad sa piraso ng papel na hawak niya na ang Sofia na pinakamamahal ng pamilya Santos. At siya ay iisang tao lamang. Napaawang na lamang ang bibig ni Anne. Paanong? Tanong ni Anne sa kaniyang sarili, sa kamalalim na nag-isip. Kailanman ay hindi niya naalalang nagtuos ang landas nila ni Aidan. Lumaki siya sa probinsya kasama ang kaniyang mga pabayang magulang na walang interes na pag-aralin siya. Pagkatapos ay lumuwas siya ng Maynila upang takasan ang kalbaryong buhay nila. Ngunit pareho lamang ang nangyari dahil nahirapan din siyang maghanap ng trabaho. Nakakilala siya ng isang lalaki at nagkaanak sila, ngunit wala na siyang contact dito simula nang mag-abroad ito. Sa sobrang lalim ng pag-iisip ni Anne, biglaan na lamang sumakit ang kanyang ulo at bumagsak sa malamig na sahig. Agad namang nataranta ang lahat ng kasama nila dahil sa nangyari. Nang magising si Anne, ay nakahiga na siya sa kaniyang kwartong tinutulugan sa mansyon. Natulala lamang siya sa ceiling at hindi pa rin masagot sa kaniyang isip ang misteryong nangyayari sa kaniyang buhay ngayon. Mommy, okay ka na po ba? Nag-aalalang tanong ni Ada, saka napahawak nga sa kamay ng kanyang ina. Nabigla naman si Anne sa ginawa ng bata at agad nga niyang hinila pabalik ang kanyang kamay. Okay na ako. Teka, bakit nandito kayo?
Takang tanong nga niya kina Eros at Ada. Nag-aalala lang po kami sa'yo, Mommy. Sad nga ni Eros. Bumangon si Ann, saka muling napalinga sa kanyang paligid. Sakto namang dumating ang isang doktor at agad siyang tinanong ng kung ano-ano. Pagkalabas ng doktor sa kwarto ni Ann, nagtungo naman ito sa library upang makausap sina Rose at Aidan. Samantalang palihim namang nakasunod si Ann upang makinig. Hindi ko lubos may paliwanag ang nangyari sa asawa mo, Sir Aidan. May mga alaala siya ng nakaraan niya at ayon sa kanya hindi naman siya nasangkot sa isang aksidente. Po, pero nagmatch po ang DNA nila Sofia at ni Ann. Nalilitong tanong pa ni Aidan. Napabuntong hininga na lamang ang doktor. Kailangan nating dalhin si Mrs. Santos sa klinik ko to conduct several tests. Tumango si Aidan habang malalim pa ring nag-iisip. Maraming salamat, Dok. Papunta po kami bukas. Sa dama ni Aidan. Agad namang naglakad si Ann pabalik sa kanyang kwarto. Maging siya ay walang maintindihan sa nangyayari. Teka, ako ba talaga si Sofia? Tanong niya sa kanyang sarili. Ilang sandali pa napasinghap na nga lamang siya nang bigla siyang bumangga sa isang bulto ng lalaki. Sofia? Hindi makapaniwalang tanong nito. Maging si Ann ay napaawang ang bibig nang makita niya ang mukha ng lalaking nakabangga niya. Kamukhang kamukha ito ni Aidan. At nagkakaiba lamang sila dahil si Aidan ay may nunal sa gilid ng kanyang mata. Alan, you're finally home. Masayang saad ni Rose. Hindi kalayuan sa kanila. Hindi naman maalis ang tingin ni Alan kay Ann sa kabila ng pagtawag ng kanyang ina. Masayang lumapit si Rose at Aidan sa kanilang kinaroroonan. Anong nangyayari? Is she Sofia? Bakit parang hindi niya kayo nakikilala? Takang tanong ni Alan sa kanyang kakambal. Mahabang kwento, anak. Ipapaliwanag namin sa iyo habang nagtsatsaa tayo. Ipahahanda ko sa mga katulong ang tea table. Masayang sabi ni Rose saka nagmamadaling umalis. Sofia, Ann, may masama ka bang nararamdaman? Marahang tanong nga ni Aidan. Umiling lamang si Ann. Wala. Okay lang ako. Saad niya sa kadire-diretsong lumakad palayo sa magkakambal. Bumuntong hininga sa Aidan habang pinapanood si Ann na paalis. Are you okay? Ano ba talagang nangyari? Marahang tanong nga ni Alan sa kanyang kakambal. Malungkot na napangiti si Aidan. Sumunod na tayo kay Mama. Ipapaliwanag namin ang lahat. Saad niya. Tumango naman si Alan at sumunod lamang kay Aidan. Nang makabalik si Ann sa kanyang kwarto, nagulat siya nang makita ang kanyang mga anak na nag-aayos ng kanyang kama. Anong ginagawa niyo? Mami, gusto lang po namin kayong samahan dito dahil baka po sumakit po ulit yung ulo niyo eh. Inayos na rin po namin ang kama niyo para mas maging komportable po kayo. Nakangiting sabi pa ng batang si Ada. Napaupo na nga lamang si Ann sa kanyang kama. Saka napatingin sa dalawa na anak. Sa isang linggong pagtira nila dito sa mansyon, kapansin-pansin ang pagtaba ng magkakambal. Baka mamaya sabihin nila inuutusan ko kayo. Saad pa ni Ann ngunit ngumiti lamang ang kambal. Hindi po, nagsabi na po kami kay Daddy na sasamahan ka na po namin dito. Sagot naman ni Eros. Bakit nag-aalala pa rin kayo sa akin? Hindi ba dapat mag-focus na lang kayo sa bago niyong buhay? Miyembro kayo ng isang mayamang pamilya. Simula ngayon, magagawa niyo na ang lahat ng gusto niyo nang wala ako. Imbes na sagutin ang kanilang ina, ngumiti lamang ang kambal, saka hinawakan ng kamay ng babae. Sabi po ni Daddy sa amin dapat ka raw po naming tulungan at hindi pabayaan. Ikaw lang pong nag-iisang mami namin eh. Inosenteng sagot pa nga ni Ada. Hindi na nga nakasagot pa si Ann. Matapos marinig ang mga sinabi ng kanyang anak at makita ang mga inosente nilang ngiti
sa kanya, sa kabila ng lahat ng kakulangan niya bilang kanilang ina. Kahit na lumipas na ang ilang araw, hindi pa rin lubos matanggap ni Anne ang mga katotohanang naungkat. Simula nang magtuos ang landas nila ni Aidan. Habang nakatayo sa malaking picture frame kung saan naroon si Aidan kasama ang kanyang asawang si Sofia na mukhang nakunan noong kanilang kasal, hindi maiwasan ni Anne na mapatingin kay Sofia na puno ng sigla at pagmamahal ang mga anak. Ang lalim ng iniisip mo ah. Napalingon si Anne sa kanyang tabi nang bigla na nga lamang lumitaw si Alan na siyang nakatitig rin sa parehong picture frame. The way you look at Sofia, para kang nagluluksa. Nakangiting saad ni Alan. Hindi pa ba pareho yan? Parang patay na rin naman siya, diba? Dahil wala nang Sofia na minahal ng lahat sa mansyon na to. Para na rin siyang namatay dahil pagkatapos ng ilang taon nang paghahanap niya sa kanya bumalik nga siya, pero ibang pagkatao na. Sad nga ni Anne. Ngumiti lamang si Alan kay Sofia. But deep inside, you're still the same Sofia. Sad pa nga nito. Napakunot noo si Anne. Paano ka naman nakakasiguro? Paano kung nawawalang kambal niya lang pala ako? Tulad ng sabi ko, hindi ako nagka-amnesia. Hindi rin ako nasangkot sa kahit na anong aksidente noon. Umiling lamang si Alan. Naisip na namin ang possibility na yan. Kaya ipinaimbestiga na nga namin ang background ni Sofia. However, wala kaming masyadong nahanap na tungkol sa'yo bilang Anne. Napakamot na nga lamang ng ulo si Anne dahil lalo na naman siyang nalilito dahil sa usapan nila ni Alan. Alam mo, mabuti pang magkape na lang muna kayo. Sige, maiwan na kita. Sad nga ni Anne sa kamerahang tinapik ang braso ni Alan bago umalis. Nagtungo nga si Anne sa kusina upang magkape tulad ng kanyang sabi. Ngunit habang tahimik niyang sinisimsim ang kanyang kape, bigla na nga lamang dumating si Aidan. Nabihis na bihis at mukhang bagong ligo pa dahil lagad na kumalat sa kusina ang mabango nitong amoy. Magbihis ka, may pupuntahan tayo. Sad ni Aidan. Kumunot ang noo ni Anne. Pupuntahan natin ang probinsyang kinalakihan mo. Alam mo pa naman siguro kung saan ang lugar na yon, di ba? Tanong ni Aidan. Oo, pero ayokong bumalik doon. Singhal naman ni Anne. At bakit naman? Marahang tanong ni Aidan habang nakakrus ang kanyang mga braso. Pinalayas na ako ng mga magulang ko. Hindi na ako babalik doon. Sad pa nga ni Anne. Bumuntong hininga si Aidan. Kailangan mong makipagtulungan sa akin, Anne. Ayaw mo bang malaman kung ano ba talaga ang sagot sa lahat ng mga katanungan natin tungkol sa katauhan niyo ni Sofia? Ilang segundong napaisip si Anne bago siya tumango. Sige, pero wag kang magrereklamo ah. Malayo yun. Sad na nga lamang ni Anne. Marahan namang natawa si Aidan. Bilisan mo na. Maghihintay ako sa kotse. Sad niya sa kaumalis sa kusina. Mabilis namang nagbihis si Anne at nagtungo kay Aidan. Hindi pa man sila nakaabot ng isang oras sa biyahe, humihikab na nga si Anne dahil sa antok. Nakakaantok naman. Wala ka bang kahit na anong pa-music dyan? Tanong nga ni Anne sa kakusang nagpatugtog ng isang malakas na musika. Napatakip naman si Aidan sa isang parte ng kanyang tenga dahil sa lakas ng metallic na musika. Ano ba yan? Parang pang-adik naman yung tugtog mo. Reklamo nga ni Aidan sabay palit sa musikang pinatugtog nga ni Anne. Hindi naman agad nagpatalo ang dalaga dahil muli niyang ibinalik ang tugtog na Metallica. Anong pang-adik? Metallica ang tawag sa genre na yan. Katwiran pa nga ni Anne. Napabuntong hininga na nga lamang si Aidan at hindi na nakipagtalo pa. Hindi pa nga nakontento si Anne dahil sumabay pa ito sa pagkanta at dumagdag sa ingay na tila ba mas nang aasar pa. Pagkatapos naman ng ilan pang minuto, napalingon na lamang si Aidan kay Anne at nabigla nang makita siyang kaniyang kasama na nakatulog na pala. Napailing na lamang si Aidan at bahagyang natawa. Ilang beses niyang palihim
na sinusulyapan si Anne upang pagmasdan ng maamo nitong mukha habang natutulog. Habang pinapanood niya si Anne, hindi niya maipagkakailang nakikita niya nga talaga ang katauhan ni Sofia kapag kalmado si Anne. Pagkatapos ng 2 oras, marahang tinapik ni Aidan si Anne upang gisingin ito. "Andito na tayo sa Sitio Barbara," saad ni Aidan. Agad namang napaayos si Anne ng kanyang sarili sa kanapalinga sa paligid. "Talaga?" tanong ni Anne saka alanganing napalingon sa kanilang paligid. Lumabas si Aidan upang pagbuksan si Anne ng pinto, habang si Anne naman ay panayang paglingon sa paligid. "Dito tayo," saad ni Anne. Matyagang sinundan ni Aidan si Anne sa kabila ng kakaibang kinikilos nito. Ilang sandali pa natigilan ng dalaga sa isang malaking lote na bakante. "Teka," nalilitong saad ni Anne sa kanapalingon kay Aidan. "Dito yung bahay namin," saad niya sabay turo sa bakanteng lote. "Pero wala namang nakatira dyan ah. Mukhang hindi rin tinayuan ng kahit na ano," saad ni Aidan. Sakto namang napadaan ang isang ali na nagbebenta ng bibingka. "Good morning ma'am at sir, bibingka po?" Masiglang niyang saad, sabay offer ng isang bibingka kay Aidan. Pwede po bang magtanong? Nasaan na po ba yung dating nakatira dito, ale? Ano pong nangyari sa bahay nila? Bakit wala na po?" Sunod-sunod na tanong naman ni Anne. "Ha? Naku, wala naman pong nakatira dyan, ma'am eh. Matagal na pong bakante ang lote na yan," sagot ng matanda. "Sigurado po ba kayo?" tanong ulit ni Aidan. "Opo, dito na po lumaki sa barangay na to. Simula nung pagkabata ko kaya siguradong sigurado po ako," sagot ng matanda kay Aidan. Nagkatinginan naman sina Aidan at Anne matapos marinig ang sagot ng matanda. Pagkatapos bumili ng 2 bibingka, sinundan ni Aidan si Anne na ngayon ay mabilis na naglalakad at hindi mapakali. Ang buhay na kinalakihan niya, ang mga alaala noong pagkabata niya, maging ang lalaki umano na siya umanong pinakasalan niya. Wala nang kasiguraduhan si Anne kung lahat ng kanyang naaalala ay totoo pa. Kasinungalingan lamang ba ang lahat? "Anne, teka, saan ka pupunta?" pangulit ni Aidan habang nakasunod kay Anne. "Hindi ako pwedeng magkamali eh. Alam kong dyan ako nakatira nung bata ako." Inis na saad naman ni Anne. Saka napatigil sa paglalakad at napahawak sa kanyang ulo dahil sa biglaang pagsakit nito. "Anne!" singhal ni Aidan sa kagad na napatakbo sa kanyang kasama dahil sa biglang pagbagsak nito sa lupa. Nang muling imulat ni Anne ang kanyang mga mata, nasa loob na nga sila ng kotse at dumidilim na ang paligid. "Mabuti naman at gising ka na. Kumain ka muna dito," wika ni Aidan sabay abot ng isang mangkok ng mainit na lomi. Napalingon naman si Anne sa labas ng bintana kung saan napagtanto niya na naharap-harapan na nga sila na nasa restaurant. "Ande, diretso tayo kay Doc ngayon para sabihin itong nangyari. Baka makatulong ito sa diagnosis sa'yo," kalmadong sabi naman ni Aidan. "Uuwi na ako. Ayoko nang ipagpatuloy itong ginagawa natin." Walang buhay na saad ni Anne. Agad namang napuno ng pag-aalala si Aidan dahil sa sinabi ni Anne. "Anne, matutulungan ka ni Doc. I'm sure may rason sa likod ng lahat ng nangyayari ngayon. Babalik din sa dati ang lahat," marahang sabi ni Aidan. "Pwede bang manahimik ka muna? Ang kulit-kulit mo. Halos masiraan na ako ng bait dito. Tapos ikaw nakafocus pa rin sa diagnosis na yan? Alam mo, ako na mismo ang magsasabi sa'yo hindi ako ang asawa mo at sigurado ako doon. Sumuko ka na, okay? Walang sino man ang makaliligtas ng ganun kalaking pagsabog." Singhal pa nga ni Anne. Hindi naman nakasagot si Aidan, ngunit bakas ang lungkot na namuo sa mukha nito. "Kumain ka na muna habang mainit pa," saad pa rin ng binata, sabay abot ng lomi. Wala namang nagawa si Anne kundi ang tanggapin ito at simulang kumain dahil kumakalam na rin ang kanyang tiyan. Pagkatapos kumain ni Anne, agad siyang bumiyahe pa uwi sa pag-asang kakayanin pa nilang
makabalik sa mansyon bago lumalim ang gabi. Sa kasamaang palad, hindi ito nangyari at napagdesisyonan na nga lamang nila na magpalipas ng gabi sa hotel. Ano? Isang kwarto na lang ang bakante? Hindi makapaniwalang tanong ni Anne. Saad naman sa front desk, I'm sorry po talaga ma'am. May artista po kasing magko-concert dito bukas kaya marami pong reservations ang hotel simula pa nung 1 linggo. Anne, kaya ko pa namang magmaneho. Umuwi na lang siguro tayo. Suwestyon ni Aidan. Napatingin naman si Anne sa kanyang kasama. Sa kabila ng determinasyon nitong magmaneho at labanan ng antok, nakaramdam naman si Anne ng awa dahil bakas ang pagod sa mukha ni Aidan. Sige, kukunin na namin yung natitirang kwarto. Saad naman ni Anne sa taong nasa front desk. Nang makarating sila sa kanilang kwarto, agad na ibinagsak ni Anne ang kanyang sarili sa malambot na kama. Naupo naman si Aidan sa isang sofa habang malalim ang iniisip. Tumalikod na lamang si Anne at pilit ang sariling matulog. Ngunit sa kabila ng ilang minutong pagpikit, hindi pa rin siya nagtagumpay. Nang palihim niyang lingunin, si Aidan, naabutan pa nga ni Anne na nakatingin ito sa litrato ng kanyang mahal na asawa. Sorry sa sinabi ko kanina. Saad ni Aidan dahilan upang mapalingon si Aidan sa kanyang gawi. Napangiti lamang si Aidan. Saka muling ibinaling ang kanyang tingin sa litrato na kanyang hawak. Pero sana wag ka nang umasa. Dahil kung hindi naman talaga ako si Sofia, masasaktan ka lang ulit. At doble pa. Saad ni Anne. Iniisip mo bang basta na lang kitang susukuan? Tanong naman ni Aidan. Naupo si Anne sa kanyang kama upang mas maayos na makaharap ang kanyang kausap. Hanggat walang matibay na ebidensyang magsasabi na hindi ikaw si Sofia, maniniwala at maniniwala ako na ikaw ang asawa ko. At gagawin kong lahat ng makakaya ko para sa'yo, sa ayaw at sa gusto mo. Saad ni Aidan, saka ngumiti. Dahil kahit na anong anyo ka pa, basta't ikaw ang parehong Sofia na hinarap ko sa altar, mamahalin kita at ituturing na isang asawa. Aalamin ko kung ano ba talaga ang nangyari 10 years ago. Ewan ko sa'yo, pagod ka na siguro, matulog ka na nga. Natatarantang saad na lamang ni Anne sa kaagad na itinago ang kanyang sarili sa loob ng kumot. Napahawak naman siya sa kanyang dibdib dahil sa lakas at bilis ng tibok nito. Umaga na nang muling buksan ni Anne ang kanyang mga mata. Agad silang naghanda ni Aidan pabalik sa mansyon at nang makarating sila ay si Aidan agad ang sumalubong sa kanila. Saad pa nga ni Alan. Bakit hindi mo sinabing pupunta kayo sa probinsya ni Anne? Singhal nga nito dahilan upang magtaka sina Anne at Aidan. Sinabi ko kay Mama, bakit ka ba nagagalit? Nagtatakang tanong ni Aidan. Bigla namang natauhan si Alan dahil sa tanong ng kanyang kakambal. Nakakasama lang kasi ng loob eh. Nung nakita niyo ulit, si Sofia at ang mga pamangkin ko, walang balita na dumating sa akin. Tapos ngayon, malalaman kong hindi na naman ako informed sa mga plano niyo ni Mama. Paliwanag ni Alan. Hindi ka namin sinabihan dahil alam naming busy ka sa mga negosyo mo. Palagi ka namang wala dito sa mansyon Kaya hindi ko maintindihan kung bakit sobrang agitated ka sa mga plano ko para kay Sofia o kay Anne. Hindi ko naman siguro kailangan sabihin ang lahat sa'yo, diba? This is a matter between me and my wife. Biglang hinawakan ni Aidan ang palapulsuhan ni Anne. Sa kamarahan siyang hinila papasok sa kanilang mansyon. Habang si Anne naman ay nanatili lamang na nalilito sa kanyang nasaksihan. Nang biglang, Mommy, Daddy! Masayang salubong nila Ada at Eros. Nakalalabas lamang sa kanilang mga kwarto. Agad nilang niyakap si Anne dahilan upang mabigla ito. Mommy, kamusta ka na po? Nakita niyo na po ba ang family mo? Nakangiting tanong pa nga ni Ada. Hindi. Naiilang niyang sagot.
Mommy, magbe-bake po kami ng cupcake ngayon kasama si Lola. Sumama ka po, Mommy. Saad ni Eros. Mukhang pagod pa ang mommy niyo. Baka gusto niya munang magpahinga. Saad ni Aidan sabay ngiti sa kanyang mga anak. Hindi, sasama ako. Sandali, magbibihis lang ako. Alanganing saad naman ni Ann. Saka nagmamadaling pumunta sa kanyang kwarto. Malawak na napangiti sina Ada at Eros dahil sa kanilang narinig. Napalingon sila sa kanilang ama at maging si Aidan ay natuwa dahil mukhang sinusubukan na ni Ann na buksan ang kanyang puso para kina Ada at Eros. Mommy, ang galing mo po palang mag-bake. Manghang saad pa ni Ada matapos makita ang mga cupcakes na gawa ni Ann. Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Mukhang magaling nga ako dito. Natatawang sabi ni Ann. Mommy, aalis ka po ba dito kung hindi po talaga ikaw ang mommy namin? Pero mommy, ayaw po namin na umalis ka eh. Paano kung bigla ka pong hikain? Magkasunod na saad pa nila Ada at Eros. Napailing na nga lamang si Ann. Alam nyo, hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal na binibigay nyo sa akin. Naging masama ako sa inyo at pinagsamantalahan ko lang kayo noon. Mas mabuti pang hilingin nyo na hindi ako ang ina nyo. Mommy, ikaw po ang mommy namin. Sabi po sa amin ni Lola ang lahat po ng nangyayari sa buhay natin ay may dahilan. Saad pa nga ni Ada. Napaiwas na nga lamang ng tingin si Ana dahil hindi niya napigilan na maluha. Pilit niya itong tinatago sa kanyang mga anak at mabuti naman dahil hindi nila ito napansin. Pagkatapos nilang mag-bake, dinala nila ang mga cupcakes sa garden kung saan naroon sina Aidan, Alan at Rose. Sa payapang pag-iinom nga nila ng tsaa, kasama ng mga ito ang doktor ni Ann. Ano hong ibig mong sabihin na natabunan ang mga totoo niyang alaala? Rinig ni Ann na tanong ni Rose. Sa daman ng doktor, may mga abduction cases kasi noon kung saan napapalitan ng mga suspect ang alaala ng isang tao. Maaring sa pagpapainom ng gamot o kaya naman hipnotismo. Nung una, hindi ko na-consider ang case na yan dahil madalang lang naman na mangyari at isa yung krimen. But after hearing what happened, ito lamang ang naiisip kong kasagutan na nangyari kay Ann o Sofia ngayon. Saad nga ng doktor, sabay lingon kay Ann. Napatingin si Aidan kay Ann. Kung ganoon, may sala rin nga sa nangyaring pagsabog 10 years ago? At may tao ring nasa likod ng nangyari sa asawa ko ngayon? Tanong nga ni Aidan. Tumango naman ang doktor. Ano naman ang magiging motibo niya? Bakit niya ipapahamak ang buhay ni Sofia at ng mga bata kung bubuhayin niya lamang pala sila? Tanong naman ni Alan. Sagot naman ni Aidan. It's simple. Gusto ng taong yun na isipin kong patay na ang asawa at mga anak ko. May ginawa rin sila kay Sofia para magkaroon siya ng mga pekeng alaala at makalimutan niya ang tayong lahat. Maaring ang taong yun ay may lihim na obsession kay Sofia. Saad ni Aidan. Diyos ko, sana naman. Hindi totoo to. Sino naman kaya ang may halang na bitukang makakayang gawin yan? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Rose, ang ina nila. May iniinom akong gamot. Saad ni Ann dahilan upang agad nang papalingon ang lahat sa kanya. May retired nurse kaming kasama sa bahay noon. Yun ang pinapainom niya para sa hika ko. Pero bigla na lamang siyang nawala na parang isang bula last month. Marami siyang utang, kaya naisip kong baka nahuli na siya o na paano. Pero patuloy ko pa rin iniinom ang gamot na yon. Pwede niyo bang i-check, Doc? Saad ni Ann. Tumango ang doktor at agad naman silang nagsipunta sa kwarto ni Ann. Ipinakita ni Ann ang lalagyan ng kanyang gamot. Base sa label, talagang panghika nga ito. Pero i-examine namin ang mga laman nito. For now, wag ka munang uminom ng mga gamot na to. Saad ng doktor. Paano po kung biglang atakihin si mommy ng hika? Tanong naman ng batang si Ada. Sagot naman ni Aidan. Aalagaan ko siya at sisiguraduhin kong hindi mangyayari yan, Aida. Marahang sabi nga ni Aidan.
Tumango naman ang kanyang mga anak, saka napayakap kay Anne. Nang makalis na ang doktor, naiwan namang magkasama sina Aidan at Anne. Maraming salamat sa pakikipag-cooperate. Marahang sabi ni Aidan. Napaiwas naman ng tingin si Anne at pilit pa ring umaakto na walang pakialam. At least quits na tayo. Para lang yan sa mga masasakit. Na nasabi ko sa iyo kahapon. Katwira ni Anne na siyang tinawanan lamang ni Aidan. Habang tumatagal, palapit na tayo sa katotohanan. Saad ni Aidan sa kanaupo sa tabi ni Anne. Simula nang mangyari ang aksidente, hindi namin nahanap ang bangkay ng asawa at ng mga anak ko. Pero marami ring bangkay na na-identify dahil sa lakas ng pagsabog. Pero araw-araw pumupunta ako sa simbahan at lumuluhod habang taimtim na nagdarasal na ibalik ang asawa ko sa akin. Na sana buhay pa siya at tulungan ako ng Diyos na mahanap siyang muli dahil hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Marahang inabot ni Aidan ang kamay ni Anne. Walang oras na hindi ko hinihiling at ipinagdarasal sa Diyos na sana ikaw nga si Sofia. Pero paano kung hindi nga ako ang asawa mo? Tanong ni Anne na may bahid ng lungkot ang boses. Magiging masaya pa rin ako sa pagkakataong nagkasama tayo. Just like Sofia noong dumating ka dito sa mansyon, nabigyan mo rin ng kulay ang mga buhay namin sa ibang paraan. Teka, insulto ba yan? Tanong ni Anne sabay ismid. Natawa naman si Aidan at napailing. Hindi sagot niya sa kanatawa na lamang. Ilang sandali pa ay napatayo na nga si Anne, saka pumamewang sa harap ni Aidan. Basta kung hindi nga akong asawa mo, yung pangako mong 2 milyon, wag mong kakalimutan at may isa pa sana akong hiling. Saad pa nga ni Anne. Ano yun? Kunot noong tanong ni Aidan. Payagan mo pa rin akong bisitahin sina Ada Teros paminsan-minsan Saad ni Anne sa kanapaiwas pa ng tingin. Mahinang napangiti si Aidan. Oo naman, saad pa niya. Nagpatuloy ang pag-iimbestiga sa lahat ng mga lead na hawak nila. Hindi gaanong nakakasagap si Anne ng balita dahil masyadong pribado ang ginagawang investigasyon ni Aidan. Sa takot na baka nasa tabi-tabi lamang nila ang salarin sa lahat ng nangyari 10 years ago. Hanggang sa isang araw, nakatanggap na lamang si Anne ng isang tawag mula kay Aidan. Anne, alam na namin kung sino ang may gawa ng lahat. Alam na namin ang lahat ng nangyari 10 years ago. Seryosong saad nga ni Aidan. Agad namang binalot ng kaba si Anne dahil sa seryosong boses ni Aidan. Napayuko na nga lamang siya at malungkot na ngumiti. Mukhang kumpirmado nang hindi nga talaga siya si Sofia. Pauwi na ako dyan. Sasabihin ko ang lahat pagkarating ko. Sina Ada Teros, please. Huwag mo silang ilalayo sa'yo kahit na anong mangyari. Saad ni Aidan. Pero Aidan, safe naman kami dito Pero bakit ganyan ka magsalita? Ano bang nangyayari? Tanong ni Anne. Gayon pa man hindi na nasagot pa ni Aidan ang tanong ni Anne dahil bigla na nga lamang naputol ang kanilang pag-uusap. Agad na napatakbo si Anne papunta sa office ni Rose, ngunit naabutan lamang niya na nagbabasa ng libro ang Donya. Nasaan po sina Ada Teros? Tanong ni Anne. Kaalis lang kasama si Alan. Nangungulit kasi kanina na gusto nilang bumili ng ice cream. Kalmadong sagot ni Rose. Hindi mawari ni Anne kung bakit parang mas lalo siyang kinabahan matapos marinig ang sagot ng Donya. Ayaw niyang pag-isipan ng masama ang isang tao na wala namang maling ginawa sa kanya. Ngunit talagang may nararamdaman nga si Anne na hindi tama. Agad na dumiretso si Anne sa garahe at ginamit ang isang kotse na pagmamay-ari ni Sofia. Sa katunayan nang ibigay ito sa kanya ni Aidan, wala siyang balak na gamitin ito at mas gusto niya pang ibenta na lamang ang kotse pagkatapos niyang makaalis sa mansyon. Palihim na sinundan ni Anne ang kotse ni Alan nang bigla na namang kumirot ang kaniyang ulo dahilan upang mapatigil siya sa gitna ng daan. Simula nang tumigil si Anne sa pag-inom ng gamot niyang panghika,
Mas dumalas ang pagsakit ng kaniyang ulo at kung ano-ano na lamang ang kaniyang napapanaginipan. Ngunit ngayon, hindi normal ang sakit ng ulo na nararamdaman ni Anne. Napahiyaw na lamang siya sa sakit. Hoy, gusto mo bang mamatay? Bakit dito ka nagpa-park sa gitna ng daan? Inis na sigaw ng isang driver kay Anne. Ilang segundong nakatulala lamang si Anne sa malayo. Tila wala sa kanyang sarili. Pasensya na po. Saad niya sa kabahagyang yumuko. Agad na pinaandar ni Anne ang kanyang kotse habang tuloy-tuloy lamang ang pagtulo ng kanyang mga luha. Ada, Eros, lumuluha niyang saad habang patuloy na nagmamaneho. Matagumpay pa ring nasundan ni Anne si Alan sa isang abandonadong building. Nakita niyang may kasama itong dalawang armadong lalaki na kargaang walang malay na mga bata. Napatakip na nga lamang si Anne ng kanyang bibig nang dumating naman ang isa pang kotse kung saan inilabas ng mga armadong lalaki si Aidan na nakagapos at bugbog sarado. Dire-diretso silang umakyat hanggang sa makarating sila sa rooftop. Itinulak ni Alan si Aidan papunta sa pinakadulo at napasinghap na nga lamang si Anne at napatakip na nga lamang ng kanyang bibig. Anne? Hindi makapaniwalang tanong ni Alan. Agad namang kinaladkad ng mga armadong lalaki si Anne. Bitawan mo nga ako! Nasasaktan ako! Singhal ni Anne. Bitawan niyo si Anne. Galit na singhal nga ni Alan sa kanyang mga tauhan. Ang sabi ko dalhin sa harap, hindi kalad ka rin. Napalunok naman saan ang kanyang laway sa kanapatingin kina Eros at Ada na wala pa ring malay. Si Aida naman hindi makapagsalita dahil makabusa lang kanyang bibig. Parang nakita nito na kinaladkad din pati ang mga bata dahil ang dungis-dungis ng mga damit ng mga to. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Anne. Bumuntong hininga sa Alan. Pasensya na kung kailangan mo itong makitaan. But believe me, ginagawa ko to para sa'yo, para sa atin. Saad ni Alan sabay sipa sa kanyang kakambal. Hindi na ikaw si Sofia. Ikaw na si Anne. Kaya naman hindi mo na kailangan pa ang lalaking ito sa buhay mo, okay? Ang dating Sofia ang mahal niya. Hindi ikaw. Ako ang totoong nagmamahal sa'yo, Anne. Ibibigay ko sa'yo ang lahat ng gusto mo. Saad ni Alan. Sinaktan mo bang mga bata? O sasaktan mo ba sila? Tanong nga ni Anne. Napangiti si Alan sa kalumapit kay Anne upang hawakan ang kamay nito. Guguluhin lang naman natin ang buhay nila. Kapag may ginawa silang hindi maganda, nakahanda ng lahat ng kailangan natin papunta sa States. May bahay na tayo doon. Ililipat na dapat kita pero nabalitaan ko na lang na nasa mansyon ka na namin. Teka, ikaw din bang nagpasabog sa ospital 10 years ago? Ano ba talagang nangyari noon? Tanong ni Anne. Wala nang nagawa pa si Aidan, kundi ang maiyak na lamang ang pilit na gumapang patungo sa kanyang mga anak na walang kamalay-malay sa kanilang kahihinatnan ngayong gabi. Matagal na akong may gusto sa'yo. Mga bata pa lamang tayo na talaga ang magkasama, di ba? Pero nung aamin na sana ako sa'yo, masaya mong inamin sa akin na matagal na kayong may relasyon ng kakambal ko at magpapakasal na kayo. Malakas na natawa ng sarcastic si Alan. Bakit siya? Magkamukha naman kami ah. Pareho kami ng kursong tinapos, ng trabahong tinahak at ako ang naging matalik mong kaibigan. Pero bakit siya pa? Yun ang lagi kong tanong sa sarili ko habang pinapanood kang papalapit sa altar nung araw ng kasal niyo. Sabi ko matatanggap ko rin ang lahat kapag lumayo ako. Pero hanggang sa ibang bansa, hindi ako nilubayan ng lahat ng mga katanungang yun. Kaya naisip kong, pwede namang gumawa ng paraan para maging akin ka, diba? Sad nga ni Alan. Napalunok na nga lamang si Anne ng laway dahil sa halo-halong emosyon ni Alan. Ngayon, umiiyak ito, ngunit tumatawa rin ito na parang nasisiraan ng ulo. Pero ang hayop na nurse na yun, hindi ko alam na pati ang mga bata niligtas niya. Napakadali na lang ng inutos ko, talagang sumablay pa. Sad pa nga ni Alan.
Kung ganun, hindi nga gamot, panghikang gamot na binibigay niya sa akin? Ikaw din ba ang may pakana sa biglaan kong pagkawala? Tanong nga ni Anne. Anne, hindi na mahalaga yon. Ang mahalaga wala nang pipigil pa sa atin ngayon. Ginawa ko lang ang lahat ng yon dahil mahal na mahal kita. Bibigyan kita ng marangyang buhay, ng mas masayang buhay. Magkakaroon tayo ng sarili nating mga anak. Hindi ba't masama sa'yo yun? Kaysa ang tiisin nitong si Aidan? Hindi ka mamahalin ni Aidan sa kung sino ka ngayon. Ako lang ang magmamahal sa'yo kahit na maging sino ka pa. Desperadong sabi ni Alan. Pero kung tutol ka rin, mas mabuti pang isama na kita sa pagdidispatcha sa kanila. Sad nga ni Alan na parang isang demonyo. Biglang humigpit ang hinawakan ni Alan si Anne sa braso dahilan upang mapangiwi siya sa sakit. Sandali, nasasaktan ako. Sad ni Anne. Nagpumiglas naman si Aidan dahil sa ginagawa ni Alan, ngunit marahas lamang siyang sinipa ng tauhan ng kanyang kapatid. Sige, sasama ako sa iyo. Sigaw ni Anne, dahilan upang matulala na nga lamang si Aidan. Natigil naman si Alan sa kanyang ginagawa. Talaga? Sigurado ka? Masayang tanong nga ni Alan. Oo, wala naman akong pakialam kung anong mangyari sa kanila eh. Totoo bang mabubuhay ako ng marangya at hindi ko na kailangan magtrabaho buong buhay ko? Tanong ni Anne. Oo naman. Hindi ako papayag na magkaroon ka ng kahit na isang galos sa kamay. Mamumuhay ka na parang isang reyna. Napangiti si Anne. Pero paano sila? Tanong ni Anne. Sabay baling sa gawin ng kambal niyang mga anak at ni Aidan. Ako nang bahala. Sisiguraduhin kung walang makakaalam sa totoong nangyari sa kanila. Sad ni Alan. Huminga ng malalim si Anne nang biglang alisin ni Alan ang busal sa bibig ni Aidan. Wala itong sinabi, ngunit tuloy-tuloy lamang ang pagtulo ng kanyang mga luha. Maraming salamat sa pagtrato sa akin ng maayos. Pero hanggang dito na lang tayo, Aidan. Tama si Alan. Tanggapin mo nang hindi na ako ang dating Sofia na minahal mo. Sad ni Anne. Panay naman ang paglingalinga ni Anne sa kanyang paligid. Napansin din ni Aidan ang panginginig ng tuhod ni Anne. Ilang sandali pa, sunod-sunod na putok ang umalingaw-ngaw sa atensyon nila. Itaas niyo ang mga kamay niyo. Singhal ng mga pulis na nakapaligid na sa kanila. Agad na nagapoy sa galit si Alan, sakay narap si Anne. Ikaw ang nagpatawag sa kanila? Niloko mo ko. Sinabi mo lang ba ang lahat ng yun para madistract ako? Singhal ni Alan sabay agad. Nahawak sa leg ni Anne at tutok nga sa ulo nito. Sige, gumalaw kayo at pasasabugin ko ang ulo ng babaeng to. Banta ni Alan. Napapigit na lamang si Anne. Sa katuluyang naiyak na lamang. Nilingon niya sa Aidan. Natakot sa kinuupuan nito dahil napakalapit lamang nila Alan at Anne sa dulo ng rooftop. Mahal na mahal ko kayo ng mga anak natin. Sad ni Anne. Sabay mabilis na umatras dahilan upang mahulog sila ni Alan sa rooftop. Sofia! Malakas na sigaw ni Aidan saka nagsimulang magpalitan ang mga armadong lalaki at ang mga pulis. Wala namang nagawa sa Aidan kundi ang protektahan ng kanyang mga anak sa kabila ng kanyang nasaksihan. Matapos mahuli ang lahat ng tauhan ni Alan, tulalang bumaba sa Aidan sa building kasamang mga pulis. Sir, uminom po muna kayo ng tubig. Saad ng isang pulis ngunit hindi man lamang siya nilingon ni Aidan. Tulala lamang ito sa kawalan at naglalakad lamang na parang wala sa sarili habang karga ng mga pulis na Ada at Eros. Ilang sandali pa nang makarating sila sa pinakamababang floor, natigil si Aidan sa paglalakad matapos makita si Anne na nakatayo at nakaabang sa kanila sa entrance ng building. Naiyak na nga lamang si Aidan dahil sa pag-aakalang multo nga ang kanyang nakikita. Ngunit mabilis na tumakbo si Anne papunta sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sofia? Pero paano? Nakita kong nangyari kanina.
Takang tanong nga ni Aidan. Ngumiti si Sofia. Buti na lang talaga at may mga rescue team na nakaabang dito sa baba. Nasalo nila kami gamit yun. Saad ni Sofia sabay turo sa napakalaking inflatable na tinatanggalan na ng hangin ngayon. Napaluhod si Aidan. Sa sahig matapos marinig ang sinabi ng kanyang asawa. Tila isa siyang bata na muling nakauwi matapos maligaw. Walang nagawa sa Aidan kundi ang umiyak sa bisig ng kanyang asawa na akala niya'y tuluyan na ngang mawawala sa kanya. Matapos maalalayan ng kanilang pamilya, agad na dinala ng mga pulis si Alan patungo sa presinto habang ang mga bata ay diniretso sa ospital dahil nakalangha pumano sila ng malakas na kemikal na pampatulog. Sa parehong ospital ay dinala rin si Aidan upang gamutin ang kanyang mga sugat. Nahuli ako ng mga tauhan ni Alan kanina. Totoo bang bumalik na ang mga alaala mo? Saad ni Aidan. Tumango si Sofia. Hindi ko pa lubos matanggap ang lahat. Kung sana naalala ko kaagad ang lahat, baka hindi pa humantong sa ganito ang sitwasyon natin. Umling sa Aidan. Sakay nabot ang kamay ng kanyang asawa. Wala kang kasalanan sa lahat ng nangyari. Pakana ni Alan ang lahat at biktima lang tayo. Na-brainwash ka. Nakalimutan mo kung sino ka talaga at muntikan pang mapahamak dahil sa kanya. Pero ang mga anak natin, Aidan, nahirapan sila. Nadudurog ako sa tuwing naalala ko kung naging paanong klaseng ina ako sa kanila. Kahit na wala ako sa sarili ko noon, hindi ko pa rin makasikmura ang lahat. Niyakap na lamang ni Aidan ang kanyang asawa. Matatapos na ang lahat ng yun simula ngayon. Magsisimula tayo ulit at bubuo ng mas masayang mga alaala. Saad ni Alan bago muling niyakap si Sofia. Pagkatapos ng gabing yun, agad na inayos ni Aidan ang mga pangyayari. Tuluyang nakulong si Alan sa patong-patong na kasalanang nagawa nito habang patuloy namang bumibisita si Sofia sa kanyang doktor upang masiguradong wala nang magiging side effects ang mga gamot na 10 taon niya ring ininom nang walang kaalam-alam sa tunay nitong epekto. Bumalik si Sofia at Aidan kasama ang kanilang mga anak na sina Ada at Eros sa kanilang dating payapang buhay. Ma, bakit ang dami mong bubblegum na nabili? Marahang tanong ni Sofia kay Rose habang nag-aayos sila ng groceries sa kusina. Napakamot si Rose sa kanyang ulo at natawa na lamang. Nako, mukhang nasanay ako dahil ito ang laging pinapabili mo. I mean, ni Ann noon. Mahilig ka kasing ngumuya ng bubblegum na parang isang gangster eh. Natatawang sagot na nga lamang ni Rose habang napapailing. Napangiti na nga lamang si Sofia. Namimiss niyo po ba si Ann? Tanong pa niya. Napangiti lamang si Rose. Alam mo, araw-araw ko namang kasama si Sofia at si Ann eh. Tignan mo yung suot mong tsinelas. Hindi ka nang susuot ng ganyan noon pero si Ann paborito ang Spartan na tsinelas na yan. Saad nga ni Rose. Sabay turo sa Spartan na tsinelas na suot ni Sofia. Saka narinig kitang pinagagalitan sa Aidan kagabi dahil sa sobrang pagtatrabaho. Alam mo bang, hindi ka ganun magsalita noon kapag naiinis ka sa asawa mo. Ngayon, mas natatakot na si Aidan, nagalitin ka. Pabirong dagdag pa ni Rose. Napakamot na nga lamang si Sofia sa kanyang ulo dahil mukhang na-adapt na nga rin niya ang mga characteristics na nakasanayan niya bilang si Ann sa loob ng 10 taon at mukhang parte na nga rin ito ng kanyang pagkatao. Mommy, Lola! Agad na umaliwalas ang mga muka ni na Rose at Sofia matapos marinig sina Eros at Ada. Nakararating lamang galing sa school. Kasunod naman nila si Aida na siyang sumundo sa kanilang mga anak galing sa trabaho. Nako, hapon na pero masigla pa rin tong mga apo ko. Nakakamiss naman. Wika nga ni Rose. Lola, excited lang po kaming ipakita itong certificate ni Eros po sa inyo. Nanalo po siya sa science quiz bee kanina eh. Masayang sabi ni Aida. Napawang na nga lamang ang bibig ni Sofia matapos marinig ang sinabi ng kanyang mga anak. Wow naman Eros,
Ang bait-bait mo na nga, ang talino mo pa, payakap nga anak. Saad ni Sofia yakap ang kanyang anak. Naku, tamang-tama. Katatapos lang naming mag-grocery, magluto tayo ng masasarap na ulam para mag-celebrate. Parang trip kong magluto ng kare-kare tsaka bistek ngayon eh. Saad ni Rose, saka excited na pumunta sa kusina. Magbihis na muna kayo sa taas, tapos magmerienda tayo pagkababa nyo. Marahang sabi ni Sofia sa kanyang mga anak. Nagsitakbuhan naman ang magkakambal papunta sa kanilang kwarto, kasama ang katulong na nag-aasikaso sa kanila habang si Sofia naman lumapit kay Aidan. Mukhang pagod ka, magbihis ka na rin. Saad niya sa kangumiti. Bumuntong hininga sa Aidan sa kaniyakap na nga lamang si Sofia. Ang dami lang nangyari sa opisina. Plus, pinuntahan ko si kuya sa kulungan kanina. Sagot ng bata. Napalingon naman si Sofia kay Aidan matapos marinig ang mga sinabi nito. Ilang beses na nga nitong sinubukan na bisitahin si Alan. Ngunit pare-pareho lamang ang nagiging resulta dahil ayaw nitong magpakita kay Aidan. Saad pa nga nito, nag-aalala lang talaga ako sa kanya. Pero mukhang ayaw niya pa rin talaga akong makita dahil tumanggi na namang tumanggap ng bisita. Sagot ni Aidan. Malungkot na ngumiti lamang si Sofia. Huwag kang mag-alala. Darating din ang araw na makakaya na nating harapin ang isa't isa. Baka sa ngayon, hindi pa talaga handa si Alan. Alam mo, magbihis ka na para naman makapagpahinga ka na ng maayos. Magtitimpla ako ng kape. Saad ni Sofia sa kangumiti. Tumango naman si Aidan at dumiretso na sa kanilang kwarto. Napatingin naman si Sofia sa bagong picture frame na nasa kanilang dingding na ngayon. Sa picture frame na iyon ay naroon si Sofia, Aidan, Ada, Eros at si Rose. Napangiti na lamang si Sofia habang muling naaalala ang lahat ng pinagdaanan nila bago nila muling nakamit ang kanilang kapayapaan. Ilang sandali pa, naunlot ang pagiging tulala ni Sofia sa picture frame nang lumabas na ang kaniyang mga anak, pati na si Aidan sa kanilang mga kwarto. Agad na napalitan ng ngiti ang mga lungkot na namumuo sa kaniyang mga mata. Nagkaroon sila ng isang masayang salo-salo noong gabing iyon. Kinabukasan, sama-sama silang nagtungo sa simbahan upang manalangin. Mommy, Daddy, nakikinig po ba talaga si Lord sa atin? Napapaisip lang po kasi ako, ang dami pong tao na nagdarasal kanina, maririnig niya po ba lahat? Hindi po ba siya napapagod? Inosenteng tanong ni Ada nang makalabas sila matapos ang misa. Napangiti lamang si Aidan sa kalumuhod upang makapantay ang kanyang anak. Nakikinig ang Diyos. Sa lahat ng dasal natin, Ada, hindi siya napapagod lalo na sa mga taong may malakas na pananampalataya sa kanya. Paliwanag ni Aidan. Kung ganun po, palagi pong hihilingin ko po kay Lord na maging safe po kayo palagi ni Mommy at hindi po kayo magkasakit. Sagot naman ni Eros. Napangiti na lamang si Sofia at Aidan sa isa't isa matapos marinig ang mga sinabi ng kanilang kambal na anak. Napatingin naman si Aidan sa paligid. Sa kamuling naalala na dito rin, sa harap ng parehong simbahan niya, nakita sina Eros at Ada noon na siyang naging simula ng muling pagkakabuo ng kaniyang pamilya. Sinong gustong kumain ng ice cream? Masiglang tanong ni Aidan sa kanyang mga anak. Agad namang napataas ng kamay sina Ada at Eros. Maging si Sofia ay excited na napangiti. Ano pang hinihintay natin? Tara na! Saad nga ni Aidan dahilan upang magtakbuhan ng magkapatid at masaya naman nilang sinundan ng mga bata habang hawak ni Aidan ang kamay ng kanyang mahal na asawa. Hindi masasabi ni Aidan at Sofia na perpekto na ang kanilang pamilya. Hanggang ngayon, marami pa rin silang inaayos, kabilang na ang kanilang mga sarili upang mas maging mabuting magulang sila sa kanilang mga anak. Sa kabila nito, walang takot nilang hinaharap ang kahit na anong sitwasyon dahil alam nilang hindi sila pababayaan ng may kapal at kasama nila ang isa't isa. Mary Rose Carillo Jesusa,
Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez, Elizabeth Kilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie, Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteres Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.